Politika ang tinuturong motibo sa pagpatay sa isang kapitana sa Quezon City na tumatakbong kongresista. 3 milyong piso ang patong sa ulo ng mga salarin. Saksi live si Darlene Kai. Darlene. Igan, hawak ng mga otoridad ang mga kuha ng CCTV, mga salaysay ng mga saksi at ang telepono ni Kapitana Crisel Beng Beltran. Ang kuhang ito ng CCTV ng barangay, isa sa mga iniimbestigahan ng pulisya. Makikita ang pagdating ng isang lalaki sakay ng motorsiklo. Paparada siya sa tapat ng barangay hall, saka aalis papunta sa isang kanto. Maya-maya, aalis ang kotseng sakay si Kapitana Crisel Beng Beltran kasama ang ilan niyang staff. Papalapit ang lalaki at titigil pa sa harap ng kotse. Sasakay siya ulit sa motorsiklo at aalis papunta sa kabilang direksyon na pinuntahan nila Kapitana. May kopya na ang Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ng video. Ilan sa mga nakasama ni Kapitana sa sasakyan, nagkwento ng sila'y tambangan. Tago na po kami sa ilalim ng upuan eh. Kami po tatlo nagpatong-patong sa ilalim. Kala ko, patayin ako kami. Malayo-layo na kami. Nakarinig kami ng putok. Akala ko putok lang ng sasakyan. Pero ang dami na. Sabi niya, Nay, dapa. Hinawakan pa niya ako dito sa braso ko eh. Base sa unang investigasyon ng pulisya, sa JP Rizal Street unang pinagbabarilang sasakyan ng Kapitana. Kapwa dead on arrival si Kapitana Beltran at driver niyang si Melchor Salita. Sugatan ng 3 staff na kasama ni Beltran. Natamaan din ng isang minor de edad na bystander. Naniniwala ang kapartido ni Beltran na politika ang motibo sa krimen. The person behind this has the brains and has the resources to orchestrate such crime. Kami po'y nananawagan sa ating Pangulo, kay Pangulong Duterte, sa ating pong kapulisan, lalo tigit sa lungsod Quezon, na bigyan po ng pagdiin at ng panahon na marisolba ang kasong to. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang QCPD para mapabilis ang resolusyon ng kaso. This would be considered an ERBI, election-related violence incident. Iga, nandito ngayon sa barangay hall ang ilang taga-suporta ng Kapitana. Ang katawan niya ay nasa punerarya pa ngayon. Ilang araw daw muna itong ibuburol sa kanilang tahanan, saka dadalhin sa barangay hall. At live mula dito sa Quezon City, ako po si Darlene Kai, ang inyong saksi.